Oo, kahit tawag mo kay Colonel Busita. Kausapin namin si Colonel Busita. Hindi mo na lisensya mo, sir. Lisensya lang muna, tangan tayo mag-usap. May desisyon na yan, galing LTO, sir. Huwag mo na ituro ibang rider. LTO Chief Swansing nagdesisyon. Mali ang ano ni Colonel Busita. Bawal naka-chinelas. Hindi batas si Colonel Busita, pulis lang yan, sir. Retirado pa. Samantala, MMDA muling pinaalalahanan ang mga motorcycle rider kaugnay sa safety rules sa pagmamotor. Nagbabalik si Erwin Temprante sa detalye. Pwede nating tikitan. Niliwanag ni EDSA Traffic Manager Edison Bong Nebriha na hindi bawal ang nakasuot ng shorts sa mga gumagamit ng motorsiklo. Aminado ito na noong una, nagkaroon sila ng operasyon na hinuhuli ang mga nakasuot ng shorts na rider ng motorsiklo. Pero paliwanag ni Nebriha, bahagi lang iyon ng pagpapalakas sa 2017 resolution ng Metro Manila Council. Yes, we were the ones apprehending before because nung sinimulan namin yung revitalized motorcycle lane 2 years back, nakasama yon sa kailangan namin hulihin to include headlights, helmets, closed toes, at saka yung shorts nga. Ang sabi nga namin, most of our apprehensions ng shorts, nakatsinelas din naman. Because hindi naman namin na-apprehend to sa EDSA or sa mga main thoroughfares. Usually na-apprehend namin to sa mga side streets. Paliwanag ni Nebriha, hindi sakop ng anumang batas o probisyon nito na may karampatang multa ang nakasuot ng shorts habang nagmamaneho ng isang motorsiklo. Tanging ang mga nakatsinelas o nakayapak lamang anya ang ipinagbabawal ayon sa isinasaad ng batas. Okay, good morning guys. It's 9:51 in the morning, Antipolo, Pilipinas time. Okay, napanood nyo yung video na ipinalabas natin. Rekta tayo agad dun sa usapan na yon. Okay? Kung ganito lang sana ang ginawa ni Colonel Bong Nebriha ngayon, edi sana hindi na umabot sa isang buwan tong pagkatalo natin, di ba? Sinundan pa ni Engineer Albert Swansing. Okay? Kung talagang safety ang ating pag-uusapan about dito sa pagdadrive ng two wheels, para sa akin dapat pati yung pagsusuot ng short ay bawal din eh. Di ba? Bakit? Bare pa din eh, or hubad. Pag semplang mo, direct hit ka pa din dun sa bato. Tama ba? Nakasapatos ka nga. O, tosino naman yung hita mo. So, ilang particular lang yung mga parts ng katawan ng tao ang iniingatan nila. Diba? Sa pinatupad nilang batas. So, nonsense din. Kulang-kulang talaga. Kung napapansin nyo, nakapokus sila ngayon sa tsinelas, pero hindi naman pala bawal yung nakasuot ng short hanggang ngayon. Since 2017 pa yung video na yun, hanggang ngayon, 2021, pwede pa din. Diba? Kung talagang safety ang pag-uusapan, dapat kung bawal, bawal. Sa balitang pinanood natin guys, una, nanghuli sila ng mga nakashort. Siguro nung na-realize nila na hindi nakasaad dun sa batas, inihinto nila yung panguhuli. Diba? Sa halip, nagbigay na lang sila ng babala na para mas maging safe daw ang mga riders is dapat naka-proper gear, which is tama naman. Diba? So, walang pinagkalayo to dun sa sitwasyon ngayon. So, kaya nga lagi kong sinasabi, kung ganito na lang dapat ang ginawa ni Colonel Bong Nebriha, nagpakumbaba or tumanggap ng pagkakamali, tapos yan agad. Diba? Wala nang usapin, hindi tumagal ng isang buwan na kagaya nito. Dapat ang mga nagpapasa or gumagawa ng batas para ipasa is yung mga mismong may alam talaga sa pagra-ride ng motor. Okay? First is, alam natin kung paano madisgrasya. Di ba? Alam natin yung bawat liko, bawat kurba ng mga motor. So, alam natin lahat yan. Ang ginawa nila is humingi lang sila ng payo. So, sa madaling salita, pag hingi mo ng payo, minsan hindi mo lahat maya-adapt eh, yung sinabi ng rider community eh. Diba? Kung ano lang yung pumasok sa utak mo na na-adapt, yun lang ang maisasalin mo. Kaya ito, ang nangyayari sa batas natin, kulang-kulang. Okay? Kung yung hiningan nila ng payo ng mga riders, sinabi yung lahat, kaso nga, hindi mo na-experience mismo yung pagdadrive ng motor, at kaso nga, hindi ikaw nakaka-experience ng pagdadrive ng motor,
So, ang mangyayari is kung ano lang yung na-absorb ng utak mo sa sinabi nila, yun lang ang maisusulat mo. Kaya 'di ba, walang pinagkalayo dun sa batas natin ngayon. Kulang-kulang talaga. Yung video, guys, yung video is 2017 pa or 2018, 'di ba? Alam natin na delikado din ang nakamotor. 'Di ba? Bakit 2021 na hindi pa ayusin? 'Di ba? Kung talagang safety na rider yung iniisip natin, ayusin na. Para sa akin, guys, alam ko madaming magagalit sa akin na motorcycle riders dito. Pero para sa akin, dapat talaga ipasa yan eh. Yung pagsusuot talaga ng pants habang nakamotor. Hindi ko sinasabi to dahil malaki yung motor na dala ko kaya lagi akong complete gear. Sinasabi ko to kasi hindi mo masasabi yung disgrasya, guys eh. Sabihin mo lang, from here sa bahay mo, pupunta ka lang ng kanto, which is, totoo po, karamihan sa motorcycle riders natin is naidahilan na po itong sasabihin kong dahilan. Sasabihin nila, dyan lang ako sa kanto eh, malapit lang yung pupunta ako, magpapantalon pa ba ako? Diba? So, ang sa akin naman po is hindi po natin masasabi kung malayo man or malapit yung disgrasya. Lagi pong nandyan yan. 50% ng buhay nyo po is nasa hukay pag kayo po ay nakasakay na sa motor. So, sa akin, mas okay na ipasa yung batas na complete gear nga eh, actually. Kaya lang, ang nakikita kong problema dito sa bansa natin is not everyone can afford ng proper gear. Okay? Kasi kapag sinabing proper gear, from boots or from sapatos, pataas, pati po yung gloves. Bakit ko sinasama yung gloves? Baka sabihin nila, pang ano lang naman yan eh. Para hindi ka magkakalyo. Hindi po yun ang dahilan kung bakit tayo nag-gloves. Ang gloves po kasi is pag sumemplang ka po, ito po yung unang direct hit. Di ba po? Motor ka. Pag semplang mo, ito po yung unang direct hit na tatama kung saan man. Yung kamay mo pangsasalo mo sa sarili mo di ba po? So dapat yan din po is protective. Yun po. So for sure, alam ko bakit hindi lahat is kasama do sa protective gear kasi nga hindi naman po lahat tayo is nakaka-afford ng mga protective gears na yan. Okay? Maidagdag ko lang po itong video na to, yung enforcer na nasa dulo or nasa dulong part ng part 3 ni Colonel Busita. Ipapakita ko na din po itong video na to. Panoorin niyo po. Sige, patingin mo na yung lisensya mo, sir. Ganito ha. Meron kang karapatan mag-complain. Ha? Oo, kahit tawag mo kay Colonel Busita. Kausapin namin si Colonel Busita. Patingin mo na lisensya mo, sir. Lisensya lang muna, tayo mag-usap. May desisyon na yan, galing LTO, sir. Huwag mo na ituro ibang rider. LTO Chief Swansing nagdesisyon. Mali ang ni Colonel Busita. Bawal naka-tsinelas. Hindi batas si Colonel Busita, pulis lang yan, sir. Retirado pa. Patingin mo na, sir. Kakalala lang po ako. Sige po, patingin mo na. Okay guys, so napanood nyo yung video na yon. Unang-una medyo napasigaw pa siya, di ba? Sa pagkakasabi na inaprobahan na ni LTO Chief Albert Swansing yan, sir. Di ba? Medyo proud pa siya eh. Sir, di mo ba alam si Eric Galvante? Para si Albert Swansing pa din na nakaupo sa pagiging chief. Sa boses mo pa lang at sa pagde-deliver ng mga binabato mong salita, halatang gigil ka na kay Colonel Busita eh. Di ba? Medyo bastos yung pagkakasabi mo, boss. Walang sinabi yung tao na siya ang batas. Diba? Hindi sinabi ni Colonel Busita na siya ang batas at siya ang dapat sundin. Ang sinasabi at ipinaglalaban is kulang yung pagkakasulat ng batas dun sa ginagawa niyong paghuli. Yun po ang pagkakasabi at yun ang pagkakaintindi namin. Okay? Diba? Kung mahina yung reading or hearing comprehension mo, ikaw ang may problema niyan, hindi kami. Okay, kagaya nga nung sinabi ni Colonel Busita, guys, magsapatos na lang po tayo, lahat, yung rider at back rider, dahil po totoo naman na para sa safety natin yan. Okay? Hindi po dahil dinidiscuss natin yung about sa pwedeng magchinelas yung back rider is mas pinupush na natin na tsinelas, okay lang yan. Hindi po. Ang pinupush po natin dito is yung kulang yung pagkakasulat ng batas. Okay po?
Pero, mga backriders, umpisa nyo na pong magsapatos dahil tama naman po talaga sila. Para sa safety po natin yan, guys. Okay. Update po tayo dun sa 5 helmet na in-order natin. Hanggang ngayon, wala pa po. Hinihintay po ng supplier na magbukas sa Monday yung mga suppliers nila bago po i-deliver sa atin yung 5 helmet. Okay, bago po tayo magkatampuhan at magtapos, may 5 shoutout po ulit ako. Okay, shoutout kay Sherwin Sulit, Asher Lee Jr., shoutout kay Kaizy Gaming, shoutout kay Mark Anthony Robillos, katukayo pa tayo Jason Marquez, James Eli, Bayani ng Kalsada. Salamat po ulit sa araw-araw na pagtangkilik nyo sa aking vlog. Mabuhay po kayo. God bless. Salamat po.